Ang Baryo San Felipe, ang lihim na hindi dapat balikan. Kabanata 1, ang pagbabalik. Alam mo yung pakiramdam na kahit gaano kakalayo narating sa buhay, may isang parte sa'yo na parang may hinahanap. Ganito ang naramdaman ni Marco. 15 taon siyang nanirahan sa Australia. Doon siya nag-aral, nagtrabaho, at halos doon na rin niya nabuo ang sarili niyang pagkatao. Para sa kanya, malinaw ang mundo, lahat may paliwanag, lahat kayang ipaliwanag ng lohika. Kaya hindi siya naniniwala sa multo, sa sumpa, o sa kahit anong kababalaghan. Pero sa kabila ng lahat, may mga gabi na hindi siya mapakali. Paulit-ulit ang panaginip niya tungkol sa isang baryo, isang madilim na daan, at isang bahay sa gitna ng gubat. Hindi niya makita ng malinaw ang mga detalye, pero ramdam niya ang takot sa bawat panaginip. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na niya ito matiis. Nagdesisyon siyang bumalik sa Pilipinas, sa Baryo San Felipe, ang lugar kung saan siya ipinanganak, pero halos wala na siyang alaala. Pagdating niya sa baryo, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. May mga tao, pero parang umiiwas. May mga bata, pero biglang tumitigil sa paglalaro kapag napapadaan siya. Parang hindi siya welcome, kahit wala namang nagsasabi. Nang makarating siya sa bahay ng kamag-anak niya, sinalubong siya ng isang matandang babae na matagal siyang tinitigan bago nagsalita. Sinabi nitong matagal na siyang wala at mas mabuti sana kung hindi na siya bumalik. Natawa lang si Marco noon, pero sa tono ng matanda, ramdam niyang may kakaiba sa mga salitang iyon. Kabanata 2, ang kakaibang baryo. Kinabukasan, sinubukan niyang libutin ang baryo para kahit papaano ay maibalik ang mga alaala niya. Pero habang naglalakad siya, mas lalo lang siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. May mga bahagi ng baryo na parang normal, may tindahan, may simbahan, may mga taong nag-uusap. Pero may mga lugar din na parang iniwasan ng lahat. May mga bahay na sarado kahit tanghali, may mga kalsada na walang dumadaan, at may mga sulok na parang may sariling dilim kahit tirik ang araw. Kapag tinatanong niya ang mga tao tungkol dito, iisa lang ang napapansin niya, umiwas sila sa sagot. May mga ngiti pero pilit. May mga sagot pero kulang. Parang may lihim na hindi nila gustong mabuksan. Pagsapit ng gabi, mas lalo niyang napansin ang kakaibang kilos ng mga tao. Habang papalapit ang 10:00, unti-unting nagmamadali ang lahat. Isinasara ang mga bintana, pinapatay ang mga ilaw at halos wala ng tao sa labas. Nang magtanong siya kung bakit, walang gustong sumagot. Hanggang sa ang matandang kasama niya sa bahay ang nagsabi na huwag siyang lalabas kapag gabi na. Nang tanungin niya kung bakit, saglit itong tumingin sa kanya bago nagsabi na mailumalabas kapag gabi. Hindi na siya nagtanong pa, pero sa loob-loob niya, hindi pa rin siya naniniwala. Para sa kanya, isa lang itong lumang kwento na pinapaniwalaan ng mga taong naiwan sa probinsya. Kabanata 3, ang unang pagpapakita. Ngunit nagbago ang lahat sa unang gabi na narinig niya ang bulong. Habang nakahiga siya, hindi siya makatulog dahil sa sobrang katahimikan. Walang kuliglig, walang aso, walang hangin. Parang patay ang buong baryo. Hanggang sa may narinig siya, mahina pero malinaw. May tumatawag sa pangalan niya. Sa una, akala niya imahinasyon lang, pero nang maulit ito, napaupo siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip sa labas. Sa una, puro dilim lang ang nakita niya, pero habang tumatagal, may hugis na unti-unting lumitaw. Isang babae ang nakatayo sa gitna ng kalsada, nakaputi at hindi gumagalaw. Nakatingin ito sa kanya, at kahit malayo, ramdam niya ang bigat ng titig nito. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang kawalan ng mukha nito. Walang mata, walang ilong, walang bibig, parang blanko ang kabuuan ng kanyang mukha. Napaatras si Marco at hindi na muling sumilip. Kinabukasan, pilit niyang tinanong ang mga tao tungkol sa nakita niya. Noong una, ayaw nilang magsalita, pero may isang matanda ang nagsabi na hindi niya dapat pinansin ang babae. Kapag tinawag ka raw nito at sumagot ka, hindi ka na nito titigilan. Doon nagsimulang mabasag ang paniniwala ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Kabanata 4, ang sumpa. Habang lumalalim ang kanyang pag-uusisa, unti-unti niyang nalaman ang kasaysayan ng baryo. Maraming taon na ang nakalipas, may isang babaeng pinagbintangan ng pangkukulam. Wala siyang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Walang ebidensya, pero hinusgahan na siya ng buong baryo.
Sa galit at takot ng mga tao, pinatay siya sa gitna ng gabi, eksaktong 3:00 ng madaling araw. Bago siya mamatay, isinumpa niya ang baryo. Sinabi niyang hindi matatapos ang kapahamakan hanggat hindi nababayaran ng mga tao ang kasalanan nila. Simula noon, may mga batang nawawala tuwing kabilugan ng buwan. Walang bakas kung saan sila napunta. Ang mas nakakakilabot, lahat ng pamilyang nawalan ay may koneksyon sa mga taong sangkot sa pagpatay sa babae. Habang pinapakinggan niya ang kwento, naramdaman ni Marco na parang unti-unting lumalapit sa kanya ang katotohanan. Hindi na ito simpleng kwento. Hindi na ito tsismis. May pattern, may dahilan, at may target. Kabanata 5, ang katotohanan. Hindi na siya mapakali, kaya nagtanong siya tungkol sa sarili niyang pamilya. Noong una, ayaw siyang sagutin, pero kalaunan, may isang nagsabi ng totoo. Ang lolo niya ay isa sa mga nanguna sa pagpatay sa babae. Parang gumuho ang mundo niya sa nalaman niyang iyon. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat, ang mga panaginip niya, ang pagbabalik niya, at ang pagtawag sa kanya ng babae. Na-realize niya na hindi siya nagkataong bumalik sa baryo. May dahilan kung bakit siya naroon. Hindi siya bisita. Isa siya sa mga kailangang managot. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya makakatakas hanggat hindi niya hinaharap ang pinagmulan ng lahat. Kabanata 6, ang huling gabi. Sa gabing iyon, nagpasya siyang pumunta sa bahay sa gitna ng gubat. Madilim ang daan at tahimik ang paligid, pero ramdam niyang hindi siya nag-iisa. May pakiramdam siyang may sumusunod sa kanya, pero hindi siya lumingon. Pagdating niya sa bahay, agad siyang pumasok, at sa sandaling iyon, biglang nagsara ang pinto sa likod niya. Sa loob, malamig at mabigat ang hangin. Nakakita siya ng mga lumang larawan sa dingding, at sa isa doon, nakita niya ang lolo niya, kasama ang ibang tao sa baryo. Biglang may presensya siyang naramdaman sa likod niya. Nang lumingon siya, nandoon ang babae. Ngunit ngayon, hindi na blanko ang mukha nito. Nakita niya ang galit, ang sakit, at ang matinding paghihiganti sa mga mata nito. Hindi na siya nakagalaw. Hindi na siya nakasigaw. Ang huli niyang narinig ay ang mga salitang, panahon na. Kinabukasan, hinanap siya ng mga tao pero wala na siya. Ang tanging natagpuan ay ang relo niya, nakatigil sa eksaktong oras na 3:00 ng madaling araw. Simula noon, may bagong bulong na naririnig sa baryo tuwing madaling araw. Boses ng isang lalaki na humihingi ng tulong. At kung sakaling makarinig ka ng bulong sa dilim, siguraduhin mong hindi ka sasagot dahil baka sa susunod, pangalan mo na ang tinatawag.